pero hindi sa Pakistan, hindi sa sa Philippines. Pero as Hello everyone! So, ngayon, yaw-yaw muna tayo. So, siguro magpakilala muna ako doon para sa mga new subscribers, new followers natin, at saka sa mga magsa-subscribe pa lang, sa mga papasok pa lang. So, sa mga gustong mag-subscribe, gustong pumasok sa ating channel, sige, welcome po kayong lahat. So, ito po si Mers and family in Korea. So, ano po kami? We are Filipino and Pakistani couple. So my husband is he's from the Balochistan province. So ang nanay niya ay Pakistani pero ang father niya ay Iranian. So ang asawa ko ay half Pakistani blood and half Pakistani Iranian. So they are residing at Karachi in Pakistan. So kami naman naka-base kami dito sa South Korea. So ang asawa ko dito sa South Korea, so he's already 26 years here in Korea. Ako naman ay 24 years na nung ngayong anong January 29 nag 24 years na ako dito. So next year, so I'm gonna be celebrating my silver anniversary here in South Korea, inshallah. So meron kaming isang anak, si MJ. Ang pangalan ni MJ ay Maurice Jace. So kami lahat dito, alhamdulillah kami ay all Korean citizen na po. So, usually kasi, pag ang babae ay from Philippines, tapos ang lalaki naman ay from Pakistan, so either sa two countries na either mag for good kami ng Philippines or mag for good kami ng Pakistan. Pero kami, wala sa isip namin yan. Hindi namin alam kung saan kami, we still thinking of, relocation, pero hindi sa Pakistan, hindi sa sa Philippines. Pero as of now, nandito pa din kami sa sa South Korea. So ang asawa ko ay nagbi-business siya ng export-import. So ako naman before ay nagtuturo ng mga bata sa private academy, so elementary and middle school students. So that was mga 15 years din akong nagturo dito sa South Korea. And then na-experience ko din mag-work ng mga yung mga factory companies, pero few years lang. Mas marami akong experience sa teaching sa academy. At saka sa ngayon, at present, tumutulong na lang ako sa asawa ko kasi wala siyang wala siyang katulong sa niya. Busy kasi yung siya, masyado siyang napaka-workaholic. So nagtatrabaho siya ng mga 24/7. So at least ako naman, at least tutulong din ako sa kanya doon sa aming mini warehouse. Mga utos-utos din niya, like may transaction sa bank, so ako ang pumupunta, minsan kaming dalawa. So yung taga-remind ng schedule niya kasi nakakalimutan niya yung iba. Yan ang rules ko. So napaka-busy din. Mas nung nagtrabaho ako, alam ko kung kailan ang day off ko, ganun. Pero ngayon na dito kami sa sarili namin na na negosyo. Kunting negosyo lang naman. Kahit linggo, kahit mga red calendars, holidays, most of the time pumapasok talaga kasi kami. Kasi pag holidays, so kailangan naming kailangan naming i-arrange yung mga bagay-bagay na tapos pag working days, yung normal naman, syempre iba naman ang tatrabahuin namin. So napaka-busy po. So kaya kahit linggo, nandoon kami, or kung saan-saan kami, minsan, but most of the time, magkasama kami ng asawa ko. Yun lang ang pinakamaganda dyan. Lagi kami nagkakasama. So, yun lang. So, we are road to 19 years na kami as married. At saka may isa kaming anak, yun nga. So, siya, third year middle school student na siya. Inshallah, this March ang opening ng class dito sa South Korea. So, tsaka, nakikita niyo naman na, we have may alaga din kaming mga beautiful cats. So, 5 yan sila lahat. So, yun.
yun lang, simple lang naman ang buhay namin, but we struggled a lot here in South Korea. But sa awa naman ng Diyos, alhamdulillah, survive naman kami. Siyempre, maraming mga problema na yung pag-i-struggle namin, like language barrier, culture, ganun. So, pero lahat naman yan ang tawag nito, nagagawa namin ng mga paraan. At saka, kumbaga, we are trying hard naman. So, kasi we are foreigner. Kung siguro Filipino-Korean, yung couple, so kahit ako as a wife na Filipina, kahit hindi alam, at least nandyan yung Korean, husband. Pero kami kasi, puro kami foreigner. Pag hindi ko alam, hindi rin niya alam. So, ang ginagawa namin, nagre-research kami, nagtatry talaga. Pero sawa naman ng Diyos, ang tagal na namin dito South Korea, survive naman kami. So, yun lang. Yun lang ang siguro ang masishare ko sa inyo. So, itong channel namin, ang channel namin ay merong daily life routine, at saka meron ding minsan travel pag may time, saka sometimes cooking din, kasi hindi rin ako marunong magluto talaga. Yung mga kinakain lang namin, ang mga niluluto ko. Pero, I'm hoping na tawag nito. Yun talaga ang gusto ko, na matuto akong magluto talaga. So, hindi pa naman siguro, kahit may edad na tayo, hindi pa naman siguro huli ang lahat, no? Actually, nanonood ako ng ng mga vlogs ninyo sa mga sinusuportahan ko. Maraming magaling magluto dyan. So, isa-shoutout ko na lang sa next. So, pina-follow ko, at maraming salamat na sinishare ninyo mga recipe ninyo. Yung iba ginagaya ko din naman. So, thank you so much. At saka, shout out na lang sa inyong lahat, sa lahat ng mga nagsuporta sa akin, sa ating mga super duper na loyal na mga friends out there. At saka, basta mula noon hanggang ngayon, sinusuportahan nyo pa rin ako. Thank you very much. Saka, syempre, babalikan ko din naman kayo. So, yun lang. Yun naman ang natin na nag-vlog, kasi di naman tayo, yung mga sikat, hindi na yan siguro nagtawag nito, nagsusupport, kasi nga hindi na kaya, kasi sobrang dami. Pero tayo naman na medyo maliit pa yung mga bahay natin. As long as may time tayo, mahanapan naman ng paraan na makapag-support ako. Kahit I'm working, piniplay ko yung So, para yun lang din ang paraan na makapag-support ako. So, ang dami kong yaw-yaw, Thank you so much. At sana mapanood nyo ang aming mga vlogs pa sa mga coming mga vlog. Ang aming mga vlog or aking mga vlogs.